Guys, andito sa akin ngayon yung cellphone ng isang napakasikat na artist sa buong mundo. This is a Tecno Pova 6 Neo. Kami kuno gaabusar bisag unsay gitumar. Eto guys, yung 6th edition ng kanyang smartphone, which is the Pova 6 Neo. Kami kuno gaabusar. Balik-balik. Akalain mo yun sa halagang 5,000 pesos plus, nakuha ko na yung cellphone ng isang Hall of Famer and napakasikat na artist. De, joke lang. So, eto na nga guys, yung pinakabagong release ng Tecno ngayon. And titingnan natin kung sulit nga ba talaga siya. Pagdating sa kanyang specs, nako po, meron na siyang 7,000 mAh battery with 33 watts of fast charging, 120Hz refresh rate, and MediaTek Helio G99 na pwede na pang gaming. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin to and magkaroon ito ng full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTN TV. Now, kung makikita nyo naman, yung kanyang box dito is napaka-similar lang compare dito sa napakamahal na Tecno Pova 6 Pro 5G. So, medyo confusing talaga siya guys dahil nga side by side, same na same lang except sa name. And even pagdating dito sa likod guys, napaka-close lang talaga. But yes, nagustuhan ko talaga to. Meron na siyang high-res audio dito, mapa-wireless o hindi. 16GB of RAM with 128GB of storage yung nabili ko. Pero meron din silang 256GB. And overall, packaging-wise, okay na talaga to. Ngayon, unbox naman natin. So, kapag pinush natin to guys, eto na nga yung original box niya. And ngayon, tingnan naman natin yung loob. So, ang unang makikita natin dito guys is yung mismong smartphone. Green na green, bakit ganito to? Naging Infinix na. Dati blue yung Tecno. Anong nangyari? I don't even know. Like, I can't even tell you that. Dito naman sa ibaba, andito po yung kanyang 12 plus 1 month warranty, mga Farlight sticker, and yung kanyang warranty card. Pagkatapos niyan, andito po yung kanyang free jelly case. O, diba? Ngayon, hindi lang yan, guys. Dahil napaka-complete package ito, meron din siyang earphones na kasama dito, guys. Of course, hindi mawawala yung kanyang Type-C cable and yung kanyang 33 watts of fast charging na adapter. Overall, sa pag-unbox pa lang, napaka-okay na talaga nito dahil nga complete siya, guys. That is why you can have a complete experience and complete accessories. So, eto na nga si Tecno Pova 6 Neo, ang smartphone ni Neo. Corny. Nice. Just look at that. Napaka-premium. Ang gandang tingnan. Hindi mo talaga akalain na nabili ko lang siya sa halagang 5,000 plus. Ito ay merong iba't ibang kulay pero yung nandito sa akin guys is yung Starlight Silver. Ang ganda niyang tingnan. Dito pa lang sa kanya likod, mala gaming phone na talaga siya. Meron pa siyang mga text dito which is napaka-interesting. Merong 7,000 mAh, high density battery, 06 supercharged AI camera, and the Tecno Pova. Maganda rin yung pagkakalagay ng kanyang camera module. And kapag pinagtabi ko naman siya dito kay Pro 5G, halos magkaparehas lang talaga sila guys. Ang napansin ko lang kaagad is that medyo mas makapal etong si Tecno Pova 6 Neo. Also, hindi rin po flat yung kanyang back dito guys. Meron siyang curved back. Pagdating naman sa kanyang build quality, ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Pero yung kanyang frame dito guys is para talaga siyang metal kung hawakan. Brush type yung kanyang frame, kaya naman no worries ka pagdating sa mga fingerprints and smudges. But yung kanyang likod naman is glossy pa rin, which is nag-a-attract pa rin ng mga fingerprints and smudges. So better use the free case na kasama kung gusto nyo talaga na palaging malinis yung inyong mga smartphone. Ngayon, sa kanyang protection naman guys, ito ay merong IP53 dust and water resistance. That is why kapag kayo mahilig gumamit ng smartphone kapag naglalaba, naliligo, yung mga patalsik-talsik lang, even guys, kapag naulanan kayo, ay hindi na kayo mag-worry about this phone. Huwag nyo lang siyang ilulubog and you'll be fine. Dito naman sa kanyang mga buttons and ports, dito sa ibaba guys, nandito po yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, meron tayong volume markers and yung kanyang fingerprints / power button. Dito naman sa kanyang left side guys, complete na itong phone na to with dual SIM card and 1 SD card. Now sa top naman, nakalagay yung kanyang secondary speaker dahil nga itong phone to ay meron ng dual speaker. So for me, okay na okay talaga to. Especially kung mahilig kang mag-sound trip o di ka naman mas gusto mo yung mas malakas na speaker. Also guys, dagdag pa natin yung kanyang mala ring light na flash
flashlight dito. And meron ding flashlight sa front. O, diba? So, bagay na bagay pala ito sa mga mahilig mag-video call sa gabi. No need to turn on the lights. Just turn on its flash. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality guys, complete package na talaga itong si Tecno Pova 6 Neo. Worth it ito dahil nga halos comparable lang sila nitong Tecno Pova 6 Pro 5G. Pero guys, ito ay mas mahal. So, pagdating dito, 10 out of 10 ako dito kay Tecno Pova 6 Neo. Now, let's talk about the display. So, kung makikita nyo naman guys, parang meron siyang dynamic island dito. Parang iPhone. But yes, when it comes to specs, okay na po siya. Ito ay merong 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Also, sinabi nila na 1 billion colors tayong nandito sa display niya. And so far, okay na okay talaga siya para sa akin. The only thing lang na hindi ko masyadong nagustuhan dito is that medyo makapal yung kanyang bezel, especially when it comes dito sa kanyang bottom. But, bawing-bawi naman siya when it comes to speed dahil nga sa kanyang 120Hz refresh rate, mafe-feel mo talaga na napaka-smooth, napaka-lag-free ng pag-scroll and pag-swipe dito sa phone ito. So, kapag kayo ay gusto ng isang mabilis na type of display, eto na yon. Ngayon, when watching movies, videos naman, eto guys ay meron ng 1080p. That is why hindi na kayo mag-worry pagdating sa kanyang resolution. Siguro, hindi lang siya ganun ka-vivid and vibrant dahil nga hindi siya AMOLED. IPS lang po siya. But so far, for its price, especially kapag nabili mo siya sa presyong nabili ko, which is 5,000 lang. And nag-check ako ulit ngayon, naging 6,000 na po siya. But sa kanyang presyong 6,000 pesos, mas sulit po to sa iba't ibang mga smartphone out there. Which is sasabihin ko mamaya kung bakit. But again, dito sa kanyang display, perfect na to para sa mga kids, parents, and even sa mga adults or teenagers. Alam ko kasi na medyo mainipin talaga yung mga teens katulad ko ngayon. That is why gusto talaga nila ng mabilis, walang mga hang, lag, and things like that. So para sa akin naman, eto na yon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So eto talaga ang inaabangan dito sa phone ito. So pagdating dito guys, meron ka ng mga latest. Yes, latest for sure. This phone has Android 14 with HiOS 14, which is yung pinaka-latest nila, with MediaTek Helio G99 Ultimate and octa-core CPU up to 2.2 GHz with Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinas ko naman to dito sa Antutu benchmark guys, and nakakuha na po siya ng 432,000, which is para sa akin okay na. Kapag Mobile Legends lang naman yung laruin nyo dito guys, naku po, wala na yung problema. As you can see, meron siyang super frame rate dito with ultra graphics. Kaya naman kapag kayo mahilig mag Mobile Legends, easy lang yan with this phone. Wala na kayong mga lag and frame drops, especially kapag naglaro kayo sa malamig na lugar. Pero guys, kapag medyo mainit talaga yung lugar nyo, like kasi summer ngayon, or naglaro ka sa labas, well guys, siguro dun mo lang ma-experience yung paglalag and pagkakaroon ng frame drops due to the temperature of the phone. Pero kapag naglaro naman kayo sa harap ng electric fan, napaka-smooth na talaga nito. Napaka-playable and mag-enjoy ka na dito sa Mobile Legends. Dito rin sa Call of Duty, ganun pa rin naman yung experience, pero pagdating sa kanyang settings guys, medyo mababa po siya. Medium graphics with high frame rate lang yung nandito, pero kapag naglaro naman kayo, dun nyo naman feel na smooth pala siya, o di ka naman wala talaga siyang problema. Dagdag mo pa na meron siyang dual speaker, kaya naman boomy talaga yung pag-gaming dito guys. Maririnig mo talaga yung bakbakan and makakatulong talaga to para ma-enjoy ninyo yung inyong pag-gaming. Ngayon, dito naman sa aking ultimate test. What did he say? Test. Ngayon, dito naman sa aking ultimate test, which is pagdating sa Genshin Impact, okay lang po itong phone to kapag lowest graphics. Pero kapag medium to high naman, naku po, sobrang lag na. Kaya naman, if you're planning to play intensive games dito sa phone to, better adjust the graphic settings para naman hindi kayo mainis habang nag-gaming. Ngayon, kapag kayo naman guys ay hindi gamer and gusto nyo na talaga mag-multitask para sa inyong mga school, work, and things like that, okay na po talaga ito. With its 8GB of RAM that is expandable up to 16GB, easy na talaga yung pag-multitask with this phone. Sa storage naman, 128GB o di kaya naman 256GB, depende na sa inyo kung ano yung kailangan ninyo. But, for me guys, I recommend you to buy the 256GB dahil nga, mas malaking storage, mas marami kayong madadownload na mga, alam nyo na yun, mga games.
So, pagdating dito sa kanyang performance guys, shut up na talaga ako dito dahil nga, nabili ko lang siya sa talagang 5,599 thanks to Unbox Diaries. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So, eto guys, merong 50MP main camera and 2MP depth sensor. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Now, for me, okay na talaga yung camera quality na tong Tecno Pova 6 Neo. As you can see, napaka-natural, napaka-wide ng kanyang dynamic range. Kaya naman, kung makikita ninyo, kahit na napaka-bright ng aking background, okay na okay pa rin yung aking muka, which is yung object. Accurate na accurate din yung kanyang color production, and para sa akin, medyo natural talaga siya. Siguro sa background separation lang siya, hindi masyadong magaling. Parang in-edit and inilagay lang ako dito. Pero guys, chamba-chamba lang naman. Meron times na napakaganda talaga. Meron times din na parang, okay lang. Depende na talaga yon sa mga kumukuha ng picture, kung magaling sila mag-angle, and kung maganda yung lighting. But so far, pagdating sa photo quality nitong Tecno Pova 6 Neo, kapag ginalingan mo talaga yung pagpipicture, makakakuha ka talaga ng magandang larawan with this phone. Sa kanyang selfie naman guys, medyo low quality lang po siya, pero ganun din. Maganda yung kanyang color production, natural, and alam mo yun, hindi napaka-exage yung kanyang mga saturation, ganun. Natural lang talaga. Doon lang talaga siya medyo nagkulang, which is yung sa kanyang resolution guys. Kaya man for me, overall dito sa photo quality ng Tecno Pova 6 Neo, pasadong-pasado na talaga siya, especially sa presyong 8,000 pesos pababa. Ngayon, sa video quality naman guys, eto ay meron ng up to 2K at 30 FPS. Meron ka ding option to use the 1080p at 60 FPS kung gusto mo yung mas smooth. And for me, yun talaga yung gagamitin ko if I were you. Yo guys, so this is without stabilization and try natin yung meron. And guys, this is with stabilization, diba? Mas smooth. Para sa akin, maganda naman yung kanyang video quality. Slightly better than the phones I've seen in this price point. Siguro yung paparating ko na Tecno Camon 34G, yung tatalo dito when it comes to camera. But so far guys, the video quality of this phone is okay na talaga. Siguro yung masasabi ko lang pagdating dito sa kanyang video guys is that kapag hindi mo ginamit yung kanyang option na ultra steady mode, medyo magalaw po siya. Pero kapag ginamit mo naman tong mode ito, abay mas magiging smooth talaga yung inyong video na makukuha dito. Kaso nga lang, limited lang po siya with the 1080p at 30 fps. But yes, kumpleto na pagdating sa features ng camera itong phone na to. Meron siyang dual video, which is okay na dahil nga pwede mong makuha yung back and front at the same time. And meron din siyang super night mode and iba pa. Overall, pagdating dito sa camera nitong phone na to, hindi talaga ito yung strength niya. Pero na-surprise ako dito guys dahil nga akala ko hindi siya okay, but okay na okay siya. Overall, sulit ba itong cellphone ni Neo? Well, yes. Especially kapag nabili mo siya sa presyong 5,000 to 6,000 pesos. Perfect na to guys. Napaka-solid ng kanyang build quality. Maganda na rin yung kanyang display. Napaka-smooth. And also, yung kanyang performance guys is okay na rin. The camera is decent. And overall talaga, hindi ako nag-expect. And syempre, yung kanyang napakalaking battery talaga yung the most special na nandito sa phone na to. So para sa akin, kung gusto mo na isang malaking battery na pang gaming and pwede rin pang picture-picture, well definitely the Tecno Pova 6 Neo is my recommendation for you. Okay, and napakasulit na talaga nito for its price. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. And also, meron tayong paparating na Tecno Pova 6, Infinix Note 40, Tecno Camon 34G, and the Poco M6. So, watch out. So that's it. I'm JP and this is JTNTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.